Matapos ang isang linggong break, ngayon sa wakas ay dumating na ang spoilers para sa parating na chapter 262 na kung saan ay masasaksiyan na natin ang purong bakbakan sa pagitan ni Yuta na nasa katawan ni Gojo laban sa nag-iisang King of Curses na si Sukuna. Kaya may wag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula kagad ang chapter sa magkasabay na pag-activate ni Sukuna at Yuta ng domain expansion na ayon dito na nagtagumpay daw si Yuta sa pagpapareduce sa barrier size ng Unlimited Void tulad sa ginawa noon ni Gojo na nagawa daw ni Yuta ngayon na mapaliit ang Unlimited Void to the size of a tiny basketball. At habang nagka-clash dito ang kanilang domains ay ayon naman ng narrator na ang solusyon daw pala na nakita ni Gojo noon para i-counter ang open barrier domain ni Sukuna ay ang pag-create ng napakaliit na domain expansion na may kakayahang makapag-withstand sa sheer hit effect ng Malevolent Shrine for approximately 3 minutes. At ayon naman sa isipan ni Yuta na kung isasama daw dito ang sitwasyon ni Sukuna na nagsasuffer ngayon ng fatigue ay masasabi raw niyang kaya raw niya makapag-withstand sa Malevolent Shrine ni Sukuna sa loob ng 3 minuto. Nadagdag naman ng narrator na upang makounter daw ni Sukuna ang Unlimited Void ay pinareduce naman daw ni Sukuna ang range ng kanyang Malevolent Shrine to the point na ang area lamang na nasasakupan ng Malevolent Shrine ay saktong-sakto lang na masurround ang outside barrier ng Unlimited Void. At dahil sa pinaliit niya ang radius nito ay na-eliminate naman daw ang 99 seconds time limit ng domain expansion ni Sukuna. So ang Malevolent Shrine na to ay singlakas pa rin sa Malevolent Shrine na nakaka-clash noon ni Gojo. Dahil pa rito na sa pag-ensayo daw ni Yuta noon ay si Gojo daw pala ang isang naka-soul swap ni Yuta na naging dahilan sa pag-improve drastically ng barrier technique ni Yuta. Maya-maya pa habang patuloy na nagka-clash ang kanilang domain expansion ay sa isipan naman ni Yuta ay dapat daw niyang saktan talaga si Sukuna ng gusto to the point na di na ito makapag-activate pa ng Malevolent Shrine at kailangan niya rong magawa yan within 3 minutes. Habang sa isipan naman ni Sukuna ay balak din pala nitong sirain ang Unlimited Void ni Yuta within 3 minutes para mapa-expand niya raw muli ang effective range ng kanyang Malevolent Shrine at mapatay ang lahat ng nasa area. Matapos niyan ay dito na nag-engage sa hand-to-hand combat ang dalawa habang sinubukan naman dito ni Yuta ang gamitin ng blue. However, nagawa pa rin ni Sukunang masuntok ang mukha ni Yuta. Kaya nagtataka ngayon si Yuta sa kung paano raw siya nagawang masuntok ni Sukuna. Gayong may infinity naman daw siya. Na maya-maya pa na-realize naman ni Yuta na gumagamit din daw pala ngayon si Sukuna ng domain amplification para ma-penetrate ang kanyang infinity. Samantalang habang nakangiti ngayon si Sukuna ay sa isipan naman nito. Kaya raw siguro hindi nalaman ni Yuta ang tungkol sa kanyang domain amplification ay dahil sa hindi raw nagagawang ma-share ng isang sorcerer kung ano raw ang nangyayari sa loob ng domain clash. Dahil ang nakikita lamang daw ng mga sorcerers noon ay ang vision lamang na nakikita ng mga uwak ni Maymay. Matapos ng eksenang yan ay inilipat naman ang scene sa isang panel na kung saan ay hawak-hawak naman ngayon ng umiiyak na fully manifested form na Rika itong katawan ni Yuta. At habang umiiyak ay sinasabing binibigkas daw palagi ni Rika ang pangalan nito. At ang panel na to mga kaibigan ay ang huling panel na para sa chapter 262. So yan mga kaibigan, sobrang bitin talaga ang chapter ngayon dahil nagkasakit kasi si Gege. Na dahil dito ay ang chapter ay 7 pages lamang mga kaibigan, and what's more ay may mangyayaring 2 weeks break dahil sa kalagayan ngayon ni Gege, and I'm hoping for his fast recovery. Kaya na may abangan nyo rin ang full chapter review natin para sa chapter 262 mga kaibigan para sa mas lumapang labanan. Kaya na may kung nagustuhan yung video, you can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this, and see you guys again on my next video.